yung operations ng mall, back to normal na ako sa trabaho Yeah. And yung weekend ko sana na dapat I stayed with my kids, Yeah. naglalaro kami, nakukonsume ngayon sa pag-woodworks. Yeah. So my wife, ang sabi sa akin, dinidiscourage niya ako kasi yung pahinga mo, igagawa mo pa dyan eh. Pero para sa akin kasi sabi nga nila, di ba? Kita mo naman, very led yun. Eh, hindi ka mapapagod pag gusto mo yung ginagawa mo, di Yeah. ba? And Welcome to another episode of Ace Home Daddies, a show where we talk about home solutions, practical hacks, and of course, how to be a better home daddy. I'm your dad, Bud Joey, and I'm going to be your host for today. And I'm here with DIY Dad Ryan. What's up, man? Finally, it's nice to meet you in Yes. person. You know, I reached out to you online because nakita ko yung community mo and your YouTube channel wherein you do these mga projects, no, na very inspiring. Baka you can tell us more about how you started this. thank you so much ha. Thank you for inviting me here. Napakasarap sa feeling na makasama ko yung community ganito. So I'm into power tools and I'm into community with dads. So nag-start ako yung DIY dad ko during the pandemic lang eh. Yeah. So sabi nga nila yung pandemic ang daming Madami sa atin na unearthed na skills. Ang daming lumabas eh. So ako, wala akong kaalam-alam na mapupunta ako dito. Ako ay nagtatrabaho sa isang mall in Tagaytay where I live. Tapos, dumating yung time na sobrang nalungkot ako. Kasi ako masayahin akong tao. Ayoko na nauupo lang. Gusto ko maraming ginagawang activities. Dumating yung time na halted ang operations ng mall. Yeah. So, syempre, for about a month, couple of months Longer na pa nasa ata, bahay ka yeah. lang. Yeah. Nag-isip ako, ano yung pwede kong gawin? So, nakakita ako ng mga kahoy sa gilid ng bahay ko. Gumawa ako ng biplane para sa anak ko. What's a And biplane? It's a tora-tora sa Okay. Tagalog. Pang isang tao lang. Yeah. Tapos gumawa ako and then I posted it online. Wala pang DIY that time. And then marami naka-recognize. So sabi ko, nakakatuwa eh. Gumawa ka ng from the scrap. Gumawa ka, marami naka-recognize. Natuwa yung anak mo. Yeah. So gumawa ako ulit. Yeah. And then my wife and I, nag-isip kami, may plantito-plantita, patukan DIY. Di mag-DIY dad ka. Yeah. Doon ngayon nagkaroon ng moniker name na DIY dad. Yeah. So from there, mas naisipan ko na ano pa yung mga kulang? Kailangan i-enhance ko pa eh. Coming from biplane, gumawa na ako ng pirate ship. Pero may background ka na noon nung time na sa Woodworking. Siguro nung bata ako. Yeah. Kasi nung bata ako from Nueva Ecija, talagang probinsyang-probinsya. Kung ano yung matalisod mong sa laruan lupa, na yan. yun ay laruan mo. Putik man yan, sahalang saging, yan na yun. Yeah. Pero yung talagang sasabihin mo na background in woodworking, wala talaga tayong Talaga, ganun so eh. from scratch, paano ka natuto? Like YouTube? YouTube Yeah. University. In the YouTube Yung- University? Ang pinakamaganda dyan, brother, na makakahil sa yung willingness mo. Yeah. Of And then, course. nagkaroon ako ng thinking na, yung nagkaroon ba sa akin ng, ang galing naman ito, na-amaze ako eh. May wowing experience nung may sinasabi ng anak ko, Daddy, you're so good in doing this. Daddy, you're so good. I love this more than my toys. That's the na best robot toys." motivation. That's really Yes. gonna motivate you to do more. And then, may nagsabi sa akin, Pre, bakit hindi ka mag-YouTube channel? I-post mo yan. So sabi ko, sige. And alam mo ba, would you believe ba, yung unang video ko sa YouTube, 300 views. 300 views? Kasi it's jologs eh. Yeah. Wala lang, hindi mo alam paano i-focus yung camera. Yeah. Basta galaw ka lang ng galaw. Wala ka pang Wala production. ka pa eh. Hindi, sabi ko, may potential eh. Medyo hahasain mo na lang siguro yung mga ganitong bagay. Yung sarili mo, mag-research ka about that, and that's it. Doon na nagsimula ang lahat. From DIY, hanggang sa ngayon, contractor na ako. Ano yung mga projects mo noon when you were starting out? What were you starting? What were you doing? Trace? Party trace. Mga party trays? Yes, because in Tagaytay, ang dami mga Mga events, mga weddings. events eh. So may nakakita nung post ko na gumagawa ako ng something na out of food. Sabi niya, baka pwede mo ang gawa ng easel stand and trace. Siguro, nakagawa ako more than 300 na easel stands and more than 500 na trace. So bumili ka ng gamit? Bumili ka ng... Hindi pa ako bumili. Kasi nung bumalik na yung operations ng mall, back to normal na ako sa trabaho eh. And yung weekend ko sana na dapat I stayed with my kids, naglalaro kami, nakukonsume ngayon sa pag-woodworks. So my wife,
ang sabi sa akin, dinidiscourage na ako kasi yung pahinga mo, igagawa mo pa dyan eh. Pero para sa akin kasi sabi nga nila, di ba? Kita mo naman, where it led you, di ba? Hindi ka mapapagod pag gusto mo yung ginagawa mo, di Yeah. ba? And your kids are happy. It's a very good motivation. Then, sabi ko, pwede ko pang mag-generate ng income. Yeah, So, nag-start ako sa mga maliliit na, mga simple na power tools muna. yeah. And What was the first power tool that you invested in? Unang-una, si Mrs. hindi na niya ako mapigil. Sabi niya, kailangan mo ng drill. Oh, yeah. She bought me a Black & Decker Yeah. na The drill. drill, yeah. Hanggang ngayon, nasa akin pa yun. Yeah. Drill talaga yung pinaka-umpisa. Drill, It's eh, no? most useful, yeah. Most useful kasi pag nasa bahay ka, lahat na lang dinidrill mo eh. Na pwede mong yeah. Pero pag dumating na yung time na nagbi-build ka na, Yeah. you should need to have first the circular saw. Yeah. Lahat ng projects, pag pinag-usapang woodworking, Yeah, circular mag-start saw. sa cutting. Yeah, yeah. The very handy, very useful na pero versatile na, Yeah. na cutting tools is the circular saw. Yeah. Pero hindi doon natatapos yan. Yep, it's the start of It's addictive. it's an addiction. Maniwala, it's addictive. Ah. Sabi ko sa'yo, yung isang power tool, sabi ko, pag ako may circular saw at drill, okay na lahat. Kailangan yeah, yeah. Hanggang sa, paano kung Saging. pagagandahin yung profile nitong gilid ng kahoy? Di ba? So, ano yung pinakamura? Nakikita ko, yung grinder, babalahan ng flap disc, Yeah. gaspang, pwede mo siya ikinis. Yeah. So, satisfied ako that time. Pero after several days nakita ko, merong hindi pantay. Anong kailangan gamitin? I search for that. Kailangan pa natin ng router trimmer. Yeah. Continuous there's a tool for everything, di ba? There's a tool for Yes, every oo. problem. Yeah. Lalo pag lumalaki na yung business mo. Ako naging business ko na kasi eh. Dapat iba-iba yung drill mo pang dito. Yeah. Iba yung drill mo pang dito. Iba yung drill mo para doon. So, doon ko na-discover yung impact driver na tinatawag. Yeah. Then meron pang specific na impact drivers for driving screw alone. Yeah, yeah. Hindi mo siya gagamitin. Hindi siya pwedeng barena. Hindi siya siya, pwedeng pang-screw barena, lang talaga. pang-screw lang. Yeah. So, it has the torque Yeah. setting na kung paano palalakasin yung screw. Yung, So yung meron siyang pag-drive mo. setting na medyo hindi masyadong mabilis. You know? Yep, may torque setting siya. Oo. So, depende ngayon sa tension ng kahoy. Yeah. So, meron yun eh. Talaga? Ito, meron din to eh. Yeah, The yeah. numbers, na ganyan. Yeah. That's the torque eh. So, Oh, cool. kung paano mo, for example, mga 18mm lang i-drive mo na yung screw, Oo. hindi mo kailangan ng sobrang lakas na torque dyan. Yeah. That's why din napapasok yung settings ng torque. So paano mo natutunan to mga to? Did you, by experience, I guess, from By using it? experience siguro. Ah. And then, by watching online. By watch. Ang the good thing about being a DIY dad, yung mga pinapanood ko dati ng mga social media influencers sa woodworking sa Pilipinas, kaibigan ko na lahat ngayon eh. Talaga? That's the greatest achievement siguro ang masasabi ko. Aside from having a business na ngayon, is yung naging kaibigan ko, yung mga Saka you were telling me nag-influence sa parang akin there's a big before. community of mga builders. Eh. Yeah. We started that way back 2021. And Yeah. the hype of pandemic pa rin yan Ah, eh. yeah. We are 11 individuals na hook into woodworking. Okay. May kanya-kanya kaming trabaho, may Yeah. kanya-kanyang profession. Parang on Tapos, the side, meron kayong parang passion. Yes, tapos nagdi-DIY lang kami. Pag pinost niya yung video niya, popost ko yung video ko, tapos tawagan kami. Sabi niya, pre, paano may ginawa mo dyan? Anong power tools ginamit mo dyan? Doon kami ngayon na-hone. The community, which is the Carpinteros. Carpinteros, that's the name of the Carpinter- community. Yes, that's the name of the Oh, community. cool, It's yun, one of the biggest na group Yeah. ngayon sa social media, in Facebook Yeah. specifically. The Pero mostly Carpinteros. mostly woodworking. Woodworker, pero minsan kasi lalawak na yan eh. Yeah. From woodworking, papasok mo na yung magpipintura ka, mag-wood stain ka, minsan mabuboard ka sa kahoy eh. I-incorporate mo yung metal. Yeah. Actually, ako yun nga yung gusto ko. I wanna learn how to weld eh. Parang it's something na ang eventually. sarap. Kasi Ang nakita sarap. ko yung mga gadget, mga machines ngayon. Parang hindi na siya ganun ka nakakatakot, di ba? Yeah. Unlike nung bata tayo, parang stay awake ka dyan, di ba? Pag nag-spark kasi, tas may uso Yeah, na yun, di ngayon ba? parang ano na eh, parang friendly na siya eh. Yep. So, dumating din kasi yung time na nag-work pa ako, may side hustle ko na yung woodworking. Hindi na iiwasan, may meron sa yung client sasabihin sa'yo, uy, gusto ko bakal na rin tong bar ko eh. Yeah. So, minsan kasi Kasi may uso yan, client... pag industrial na yung theme, magkakaroon na ng bakal yan. Saka minsan kasi, sa client, ayaw na niyang kumuha ng maraming taong kausap. Yeah. Tanungin ka niya, yung kisame ba namin, kaya mo na rin gawin? Kasi gusto ko, ikaw na lang kausap ko eh. So, mapipilitan ka So ngayon. pati yun, nangyari. Pati ngayon! So,
nagpagawa sa akin ng bar na Ah. metal yung frame. Wala Ah. akong alam sa welding din ha. Ah. Bumili ako ngayon na cord flux lang. Hmm. Hindi siya yung welding rod. It's a Yeah. cord flux na naka-roll. Yeah. So, ang sarap niyang gamitin. Yun yung parang lugan yung parang inaano niya. Lumalabas lang na parang gano'n. lugan, ha? Parang LED lang Yeah. na panghinang. Tapos, pero syempre, pagka nagiging hardcore ka na metal worker, mahihinaan ka na sa kanya. Gusto mo na yung pangmabilisan. So depende yan Tinatansya rin niyo yung Saka capacity eventually, mo. nagiging din siyang art. Kasi some people get into it, di ba? Parang Oo. gumagawa ng mga art pieces. and ano. Walang It's limit it's kasi a never ngayon ending. Depende Imagination mo na lang talaga yung Yeah, yeah. magsiset ng limit sa'yo. talaga. Actually, there's this box, no? What we've been doing is we would open it and we'll look at what's inside. Let's see kung ano. Exciting Anong to tool ba yung laman nito? Oh, yun. Oo. So, It's I'm sure one you're of the familiar with this. that's one of the most underrated power tool. jigsaw. Jigsaw. Yeah. Actually, when I saw it nga kanina, sabi ko, maybe we can talk about the jigsaw. Because ako, when I was young, I remember my dad had one and natuto rin ako gumamit kasi I lived in Banawin naman. So mga speaker box ng kotse, gano'n. madami doon no? Saka pag inaangle mo na yan, pwede ka na Pwede mag-45. Yeah. But I guess it's the most handy, no? Compared to a circular saw. Mas madali siya gamitin Yep. in a way. I mentioned before na ang number one power tool for me Yeah. that we must have Yeah. if you want to be into woodworking is yung circular saw. Yeah. Pero may limitations Oo. So for example, ikaw takot ka. When you start kasi yung button ng di ba? Paano kung medyo hindi mo kayang paano may i-take yun liliko? Paano may liliko? Yes. Dito kami magsisimula. Sinasuggest ko, especially sa, yung wife ko, alam niya ang circular, so alam niya ang purpose. Yeah. Kasi nag-watch siya ng video ko Actual, pinapanood niya ako mag-cut ng Ah. wood. Ang problem doon, takot siyang umawak. Yeah. Sabi ko, if you will cut a wood na kaya mong kontrolin yung bilis, you should use the jigsaw. Yeah. Pwede mo itong pang-cut So kasi. they're not, kumbaga they kind of have a similar function pero magkaiba. Yes. May overlapping. Yeah, may Yung overlapping purposes nila, pero may kanya-kanya silang uniqueness. Yeah. If you want it to be Kasi faster, ito, maliliko mo di ba? oo. Coming from the word jig. Yeah. Ayun ba yung ano? Yeah. Yes, Ito, jig ito. means irregular shapes. Saka ang galing ng mga bago Galing. ngayon na nakakabitan na ng vacuum, di ba? Yep. Siyempre yung Special cleaning this niya, madali na. Tapos, yung may ginagawa pa if you're familiar with the bandsaw, na stationary tool siya Yeah. Aangat baba lang yung blade niya. Yeah. Para ang hawak mo yung piece ng wood. Yeah. Ito kasi, ang hawak mo yung mismong tool. Yung machine, yeah. Paano kung maliit yung piece of wood na ikakat mo? Yeah. Mahirap dito yan Mahirap. Yung iba, iminamount to. Talaga, okay Magaling. I saw yeah, one yeah. na I can ginamit imagine, tong yeah. If you have that table. specifically the Stanley Oo. Ang galing nito So imamount mo siya, nakalabas ngayon sa ibabaw ng Nakaganon, table gumagano. yung blade niya. Oo. So doon ka ngayon mahahawakan mo na siya. Stationary tool na rin siya. It's really all about how you plan to use it, no? Yeah. Parang kumbaga the machines are there, but it can be tailor fitted pa to your kung ano yung kailangan mo. Exactly. Pero before kasi namin gawin yon, which is allowed naman ng community yon. Sa community kasi namin, the Carpinteros, sinasala din namin yung mga pwedeng gawin. Yeah, We do kasi iba suggest. para baka medyo radical na yung mga Oo, nakakatakot Lahat ng may blade. wala nang safety. Lalo na ang grinder. Yeah. Pinamutol ng kahoy, ng Yeah. bakal. Kaya Nakakatakot nakikita ko yan sa iba, parang talagang grinder na lang lahat, pang May carpentry, restrictions yan tas grinder yung pinapang Use the right tool. Sa that's important. right That's na actually a project. very good message, no, to remind everyone. Ikaw bro, like what would you suggest to people who are starting pa lang, who actually wants to get into, kasi ikaw yung journey mo, parang there was a pandemic, nagkaroon ka ng opportunity, Yeah. you got into it, and you went full time, no? So kung wari, like for a regular person who's curious and who wants to get into, what would be your best advice? Una dyan there's something that we cannot bought, which is the common sense sa paggamit ng power tools. Kasi minsan kahit sobrang dami yung power tools, kung hindi mo naman alam kung paano siya gamitin, sayang, mapuputulan ka ng daliri, mapuputulan ka ng kamay. Yeah. Sayang lang di ba? Iba excited Oo. mag-invest Pero, if after that, alam naman natin, marami naman tayo sa gayon, meron, pero nakakalimutan natin gamitin, ang pinakamaganda dyan is yung willingness mo talaga into woodworking. Yeah. Kasi hindi mura ang pag-i-invest ng mga power tools. For example, bumili ka ng set ng power tools, nagulat ka. Kasi
gusto ko makagawa ng ganong cabinet na ginagawa ng Ah. DIY dad na yan. Yeah. Kinumpleto mo lahat ng power tools na ginamit ko sa video. Ah. Hindi ka naman pala willing na mag-ubos ng oras para makabuild. Yeah. Sayang lang rin eh. Sayang lang. So, you start from small craft siguro. Kung religious ka, pwede mga crucifix, yeah, or- mga ganun muna. chopping board. At least understand the concept of the woodworking, Yeah, no? Yeah, with exactly. small projects. Hindi yung diretso ka kagad to gawa akong bar counter. Mahirap eh. Kasi ano yan eh, para ka nag-aaral dyan, you should start from prep. Yeah. It was your first non-toy big project. Commission first big, project. Yeah, first commission. Gumawa ako ng kitchen project, wala akong alam sa paggawa ng kitchen eh. Tanggap talaga? lang ng tanggap. Gusto ko kasi i-challenge yung sarili ko. Kung ano pa yung boundary. Ano, modular kitchen? Modular. Oo. Tapos, binuo ko siya. Duko pa. Duko, Oh. which is the painted. Yeah. Hindi pa laminated board eh. Ginawa Ah. ko yun and then nasatisfied na may So may client. edging, nilagyan mo na edging. Ano? No. Masilya na, may nasilya Masilya na. na. Ah. Yun yung unang-una tumanggap ako. Tapos, nung bumili ako materials, ginawa ko ng draft sa drawing lang. Yeah. Tapos, siguro almost overnight ko sa tinititigan. Sabi nung misis ko pagising na umaga, bakit naatingin ka pa rin dyan? Niisip ko kung paano a-assemblein to, kung Yeah. paano sisimulan. Sa kailangan tama yung sukat mo dyan to the MM kasi syempre malihis ka ng konti. Hindi ko alam kung paano ko puputulin. Ah. So, kung paano ko pagduduktungin. Ah. Ang lakas lang ng loob ko talaga eh. Pero, na-satisfied. Siguro na malaking client. bagay yung lakasan din ng loob eh, no? I think that's really Exactly. the biggest driver, no? Kailangan malakasan yung loob mo to try it, to Mm. get into it, and to see if you really like it. Mm. Ah. Exactly. Kasi kung wala kang lakas ng loob, wala rin mangyayari sa'yo. Ang dami mong tools, andyan yung opportunities Yeah. for you. You have the time, Ah. pero takot ka naman gumamit ng power tools, so it's useless pa Yeah. rin eh. Ako, dito yung pinakatuwa ko. Dahil naalala ko, makalat to eh. Parang mag-aaway lang kami ng misis ko pagka kawari. Siyempre, pagka nag-umpisa ka na mag-cut ng kahoy. Makalat Everywhere yan. yan. So, Yeah, what do you do with your mga sobrang... mga sodas. Yeah, I'm sure marami kayong... Oo, sako-sako yung ganyan ko. Meron kasi ako yung landlord ko, Oh. pinifeed niya ngayon sa mga worms niya. Okay. Tapos may decomposing site siya sa likod ng bahay nila. Oh. Pinifeed niya doon kasi Kailangan mo talaga nagbobonsai gumawa- siya eh. Kailangan mo talaga gumawa ng ecosystem, Yes. no? Pagdating sa ganyan, Yes. no? Yeah. That's one way kasi how to return Yeah. naman yung favor Yeah. sa community and then to the Do you have a dream project, like a big project that you're looking forward to doing? Ako, ang gusto kong gawin talaga, kitchen namin eh. Kitchen na bahay mo. Bahay Sabi nga namin nila, eh. kapag nag-start ka na sa ganyan, ang pinaka-last na magagawa mo, yung sarili Bahay mo. namin. Actually, ang kitchen namin, installment, pantry pala yung nagawa ko. Yeah. So, Imagine, you're building for other people, yeah? bare na bare yung kitchen namin. Ah. So, sabi ko, pwede pa yan. Ano gusto mo? Sabi ko sa miss ko, ano gusto mo? Ah. May pangkain tayo or maganda ang kitchen natin? Wala tayong pangkain. Ano yung mga Sige talaga. mga challenges, yung kunwari, like kanina kinikwenta mo sa akin yung pag minsan tabingi yung pader, di ba? Mga ganun. Yan ang pinaka-biggest challenge sa amin talagang installer. Yeah. Yung installation na, Yeah. yan na ngayon yung pinaka-problema eh. For example, naka-lean na yung pader mo. Pag naka-lean yan, ang hirap na mag-hang ganun, no? yan. Yeah. Yung mga base cabinets, madali eh. Yeah. Papatong mo lang yun sa sahig. Adjust mo yung footprint, even Pantay na yan. Eh. even uneven yung floor mo, kaya na i-compensate yan eh. Yeah. Pero yung paano yung mga floating cabinets Oh. natin if tabingi yung wall. So marami ng paraan dyan. Meron kasing ginagawa minsan, yung unang-una, ang ginagawa, direct, itotornilyo mo yung, yung cabinet sa wall. Yun yung mga Hindi ba traditional ganun na way yan? eh. Hindi ba ganun yan? Hindi eh. Oh. Kasi pag tinurnilyo mo yan, kung ano yung surface ng wall, Yun na yun. i-adapt ng likod ng cabinet mo. Yeah. Ang ginagawa ngayon, pwedeng French May split. hanging. Yeah, may Tapos ganun. mag-wedge ka. Wedge is a pizza-like na wood Yeah. para naka-angle din siya. Dumiretso siya. Yep, meron din suspension bracket. So dalawa siya, ilalagay mo sa isang cabinet. Dulo-dulo. Yun kasi pwede mo i-adjust ng forward, backward, left, right, up, down. Yeah. Malalaro mo siya. Okay. So That's a basically, suspension ano na nga bracket. siya talaga, adjustments para Ang tawag namin ng isang module. By the way, kasi minsan maraming naguguluhan eh. May misconception sa word na, sa term na modular cabinet. Yeah. So ikaw, tanongin kita, ano pagkakaintindi mo sa modular cabinets? Like, different portions. Per module. Yeah. Misconception kasi dyan, ang nasa isip nilang modular cabinets is pag gumamit ka ng laminated board. Kasi yan kasi yung common ngayon sa mga condominium. Yeah, yun ang Modular tawag, cabinets kasi laminated. Regardless kung plywood,
plyboard, for some people, basta sinabing laminated, yun ang modular. modular. Yeah. Pero kahit bakal yan, aluminum yan, Modular pa rin. basta per module Or mong ganon, binuo, Yeah. is modular. Kasi mahahabol mo siya no? Kung wari, mali yung sukat mo. Pwede mo hindi mo kailangan galawin lahat, di ba? Isa lang. Isa lang, di ba? Para Ah, malaki maganda yung niya, yung science. And na the behind biggest advantage ng modular cabinets, if masisira yung base cabinet mo, it. Yeah. unlike sa mga built-in na buo mo siyang sisirain, Yeah. yun hindi, sipain mo yung paa niyan, which is the plinth foot na naiikot yung plastic, babagsak na yung isang module, hilahin mo, Yeah, pwede mo na kunin. repair no? mo, palik mo ulit. I guess that's really the Yeah. benefit, no? So anong mga usual na mga problems that people encounter sa mga modular that can be solved, no? Kung wari, like may nasira ako, yung something that I could find a solution here in ACE. Na-brought out mo yung Ace, kakagaling ko lang dito kagabi. Kasi Yeah. mayroon akong quick project na kailangan kong maglagay ng grommet. So, yung binubutas sa, Yeah. takbo ko dito. So, dito marami mga hinges, Yeah. we have latch here, doorknobs, Iba-iba pang yung mga DIY. hinges yan, daming When I hinges. started my DIY career, takbuhan ko talaga to. Yeah. Kasi ang lapit. Sa Tagaytay, meron ito. Marami doon. So, takbuhan ko talaga even bilihan ng power tools. This is one of my favorite place para... To get a power tool. Yes, exactly. Actually, rendezvous na nga namin ng isa. Sabi ko, Miss oy sige, punta ka dyan sa Watsons. Andito ako sa isa. Alam mo na ako saan ako hahanapin eh. Yun nga yung joke eh. Parang yung mga misis nasa Watsons, yung mga daddy nasa Ace. Oo, dapat lang. We deserve this. Yeah. Ito na yung Itong parang place- tambayan ng mga tatay. Ang dami. So, sa mga silat, di ba? Like minsan, pag yung may gilid, kailangan mo lagyan ng silat. Yung mga Exactly. easy things that anyone can actually do. Yep. Even if you are a DIYer or a professional, tatakbo ka talaga sa mga ganitong lugar. Kasi it's a one-stop shop for all that we need. Even ako, contractor eh. And alam mo ang advantage pa sa ganyan, marami naman talaga mabibilin sa labas. Online, labas ka sa local na hardware stores. Pero minsan, siyempre nagbabayad yung kliyente mo sa'yo eh. So the value for money for them is you buy a credible brand. Alam mo yun, yung tiwala ka. Like for example, sa mga cabinet hinges, di ba? Dami kasi yan eh. Yung spectrum ng price yan, ang layo. Mayroon from 30 pesos to pablong-ablong, di ba? Mga 500, 600. Parang how do you determine the quality, no? Kung ano yung, you can really tell. Oo, makikita mo pa lang sa itsura. Tapos minsan asa may door din eh. So depende sa budget ng client. Pero most of my clients kasi sila nagsasabi sa akin eh, Von, bahala ka. It's up to you anong accessories ang gagamitin mo sa project natin. So, ako naman, syempre, concerned din ako sa client. Ma'am, ang mga doors naman natin is 30 cm lang yung lapad, 40 cm lang. Hindi natin kailangan bumili ng sobrang mahal na hinge. Kaya naman na yan eh. Pero minsan, pagka yung medyo mga 60 cm na yung lapad, kasi ang bigat niyan. So, So the mag-heavy size duty of the ka door na. determines kailangan alam mo yan yung mga ganyan. Alam mo dapat. So, alam mo kung saan ilalagay ang hinge. May misconception din sa pagkakabit ng hinge sa mga door. For example, mahaba ang door mo. For example, mga 2 meters yung height ng door. Ang ginagawa nila, ini-spread out nila dinidistribute nila yung hinges. Isa sa taas, sa baba, dalawa sa gitna. Which is yung gitna, useless na yan pag magkatabi. Ang pinaka-useful na paglalagay dyan is dalawa sa taas na magkadikit. Dalawa sa taas, isa sa gitna, pwede mong isa sa baba. Sa taas Kasi- yung pinaka-importante. Oo, kasi andyan yung bigat eh. Yan yung umahawak ng door papaganyan. That's true, no? Ito, ini-hold ka lang in place ng forward-backward eh. Yeah. Yung bigat sa taas. So, if It's really- gagawa kayo, It's really holding all the weight, no? mag-allowance ka lang siguro ng mga 5 inches from the top ng door mo, hinge. Then mag-allowance kang 3 inches or 2 Kasi yan ang inches. napaka-common na hinge ulit. problema sa cabinet eh. Yung para, alam mo yun, pag tumabingi na, di ba? Tapos Hirap hindi na, naman hirap marunong yung mga i-adjust. tao mag-adjust yan eh. What's the proper way of adjusting it? Kasi minsan, sa condo, di ba, makita mo, nakaganon na yung pinto. Tapos pinapabayaan na lang yan hanggang... Langit-ngit na. Alam mo yan, tama ka sa sinabi mo na ito yung isa sa pinaka-importanting part ng cabinet is the hinge. Aligning the hinge. That's why, isa yan sa unang-unang
pinalakas kong or kinabisado ko or nag-research ako paano madali install. Yun kasi yung, and then I posted on my YouTube channel, which is yun yung pinakamarami kong views. Talaga, About sa installation ng hinges, Ah. concealed hinges, the different types of concealed hinges. Kasi it's very useful talaga sa mga dad na walang alam sa woodworking. Pag pinanood mo yung video, matututunan mo kagad eh. Yeah. Gumanon ka lang, alam mo na yung pag-install. So bro, in terms of mga cabinets, no, what's the maintenance suggestion? Ano ba yung mga magagandang ways to maintain it well? Dapat yung paglilinis natin, huwag tayong gumagamit ng medyo matatapang, ng mga alcohol-based na pampunas, pagka ganyan, pagka panglinis na lang. And then yung mga hinges natin, pwede naman tayo mag-spray Yeah, ng WD. something no? lubricant. Marami dito nun! Yeah. So, takbuhan ko rin pambili ng mga lubricant. Yeah. And I guess So, tightening the screws, no, to regularly make sure that nothing's loose para walang umaalog. Yep. Mhm. Kasi the more na may umaalog, masisira yung kahoy. Sunod-sunod na yan. Pag may Yeah. nag-umalog dyan na isa, Yeah. sunod-sunod na yan. And then, for example, talagang umaalog na yung screw, tanggalin mo, lagay mo ng barbecue stick, that's the best Talaga, remedy barbecue stick. para That's a nice hack. mag-tighten ulit siya. Magkaroon Yeah. ulit talaga na, ma-tighten ulit yung screw. Yeah. Siguro with That's just a with the amount of money we spend on it, it's better to make sure na inaalagaan talaga natin. No? Kasi Yes. malaking investment siya. Oo. Yeah. Lalo ang modular cabinets, Yeah. hindi basta-basta ang presyo. Yan eh. Nakaka-inspire naman yung story mo. You know, imagine coming from the pandemic, just doing a DIY to now eventually having your own business, no? Na building cabinets. And it all started because you had that motivation. Mhm. You had that drive to actually start it and do it. No? Yeah, so thank you very much, for sharing your stories with us. And again, this is your dad bud Joey, and this is our show, Home Daddies, where we talk about home solutions and of course, these practical hacks that you can do to make your house even better. And this is our guest, DIY Dad. Thank you so much Thank for you. having me. All right.